Hello po. Yes. Tadadading. Ding, 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 ding. Tapos, ayusin mo. Nakakalula pala. Nakakalula. Grabe yun. Ayusin. Amen. Sino po si Sister Rosel? For the encounter. Mayong hapon sa lahat. Uy, wait. Ako po si Rosel Tanya from Cherry to Network under Tatay Ramil and Nanay Michelle. Bago ang lahat, bago ang lahat, gusto ko pong magpasalamat kay Tyree Berkey, Nanay Pastor Amaylin, pastors, speakers, workers, and volunteers, and to my leaders, Tatay Ramil and Nanay Michelle. Sino ako? Sino ka? Isa akong daw patay ang aking spiritual life sa matagal na panahon. Wala akong pinagsimbahan kahit isa simbahan. Lagi lang ako nagtatrabaho sa iba't ibang mga lugar. At gusto ko lagi masaya. Gusto ko party. Straight anywhere ako dahil wala namang naghahanap sa akin. Ngayon, meron na. At Maganda. saka, nung dumating ako dito sa Dubai, mas lalong naabuso ko sa sarili ko. Sa tanda ko ito. Lagi akong nagkasakit dahil sa bisyo ko. Anong bisyo? Nang may dumating na nag-cell sa amin, naimbitahan ako. Umatin ako minsan, pero mostly iniiwasan ko sila. Nung ako'y nagkasakit, na medyo nakakatakot, may bukod ako sa breast ko. 2014 pa ito nagsimula. Maliit lang siya. Bigla siya lumaki, pulang-pula. May mga butas-butas na para siya tinusok-tusok ng mga karayong. Nung nalaman nila yun, mas lalo silang naging agresibong imbitahan ako magsimba. Lalo-lalo na si Shirley. Pero ayun ko talaga magsimba. Kahit natakot ako sa sitwasyon ko, hindi ko rin makuha-kuhang magdasal. Ganon katigas ang puso ko. Hanggang sa sila'y nanahimik, ako na may nagpa-doktor, naging okay naman siya. Pero one day, biglang nag-iba ang direction ng buhay ko. August 20, 2023. Ang unang araw na pumasok ako sa Born Again at niyakap ko ng buong puso ang White Again. Tuloy-tuloy na yun, hindi na ako nahinto. Naalala ko pa, pangalawang simba ko dito, na ang topic, no second chance kapag mamatay ang tao. Pumasok yun sa puso't isipan ko. Ang sabi ko, paano na lang kung namatay ako noon? Na walang Jesus Christ sa buhay ko. Amen. Hanggang sa nagtanong ako sa encounter, 101% nagka-interest ako sa HER. Pinagpuyatan ko ang aking requirements na mag-complete ko lang. Para makasama ako. Para makasama ako sa batch 33. Sa HER, Wait, 4 minutes ang na. dami kong natutunan. Ang dami kong natuklasan ng mga maling nagawa ko sa buhay. Lalo-lalo na ang curse at unforgiveness. Sa AGR, nag-flashback sa akin. 2009, nasa Kuwait pa ako. Tumawag ang asawa ko. Ang sabi niya sa akin, kung isinumpa mo ako, bawiin mo. Dahil naipiktuhan na ang mga bata. Wala naman akong idea about sa sumpa. Iniisip ko wala din akong nasabing sumpa sa kanya. Pero sa AGR, pinaremember sa akin ng God na habang kausap ko ang aking brother-in-law, umiiyak ako sa sobrang sakit, parang tinusok-tusok ng kutsilyo ang puso ko. Nasabi ko pala sa
sa kanya. Tingnan lang namin kung sino sa aming dalawa ang gagapang sa lupa. Doon ko sa AGR na lumalagan na yung sinabi ko pala ay isang curse. 5 minutes na. Yun talaga ang nangyari sa kanya. Mula noon hanggang ngayon, mas lalong lumala pa. Kahit tuwing atake niya, talagang mababaliw siya. Mga ilang araw mababaliw siya. Doon pinaintindi sa akin na NGR na kapag magsalita ka o magbitiw ka ng mabibigat na salita habang nasasaktan ka, talagang mangyayari. Ang curse pala yan na nangyari talaga sa kanya. Apektado ako sa problema dahil hindi ko naman pwedeng pabayaan ang mga anak ko. Sa AGR, natuto akong magpatawan ng lubos. 6 minutes na. Sa AGR, lahat ng nakatao dito sa puso ko na nagpabigat sa akin ng matagal na panahon, isinurinder ko na lahat sa kanya. After ng AGR, mas lalong gumaan ang pakiramdam ko. Mas lalong tumibay ang paniniwala ko sa Diyos. Ito pala ang purpose kung bakit ako napunta dito sa Dubai na walang kahirap-hirap. Dahil dito ko pala matagpuan ang magbabago ng aking buhay. Amen.